Andito pa rin tayo sa Tokyo. Ohayo minasan! Oh, ito na yung part 2 ng gala natin sa Tokyo. Mula sa Meiji Garden, naglakad lang pala kami papuntang Shibuya. Yes, medyo malayo-layo siya. Pwede naman kami sumakay pa ng isang train, kaso naisipan naming maglakad na lang para mas malibot ba namin tong Tokyo. And hindi ka din naman maboboard sa paglalakad kasi sobrang dami mong makikitang iba't ibang store. Yung mga ibang store nga na daanan namin, yung dating nakikita ko lang na mga pinipilaan sa internet, hala, mga nadadaanan lang namin dito. At talagang pinipilahan sila. Pero syempre, hindi na tayo nakipila dun. And habang naglalakad kami, may nadaanan pa kami mga nagtitinda dito sa gilid. Parang mini market ba siya? And medyo madami din taong bumibili. Na-curious lang din kami kung anong mga paninda kaya pumunta din kami. At habang papalapit na kami ng papalapit sa Shibuya, ay lalong paganda ng paganda ang mga nakikita namin. Inabot din ata ng 20 to 30 minutes yung lakad namin bago kami nakarating dito sa Shibuya Crossing. And kahit malayo ka palang kitang-kita mo na. Kasi sobrang daming tao talaga dito. As in. Pero kahit madaming tao, miss ka pa rin sa mga nakikita mo. And habang tumatawid kami dito, hindi ko akalain ito na pala yung Shibuya Crossing. Nung nakalagpas na kami, saka ko lang na-realize Shibuya Crossing na pala yung nilakaran namin. Hindi naman to yung first time na nakapunta ako dito. Bali pa second time ko na pala ngayon. And nung first time ko, yung pa yung pandemic. Kaya noon may mga limit-limit pa yung mga gala-gala. Eh ngayon, nako, gora na kahit saan, kahit madaming tao. Dito pala kami dadayo ng lunch ni Mahal. Kasi dati may kinainan sila ditong ramen. And sabi ko sa kanya, dun ko din gustong kumain. And saktong-sakto kasi ang ramen, lalo na ngayong malamig ang panahon. Pagkatawid nyo naman ng Shibuya Crossing, makikita nyo na rin agad tong store nila. Nag-wait lang ata kami ng ilang minutes dito sa pila kasi sakto, lunchtime pala nito nun. And self-service na po yung pag-order and pagbabayad dito. Bali, pag nakuha nyo na yung ticket, ibibigay nyo lang dun sa waitress. Yung restaurant pala nila hanggang third floor. And pagpasok namin sa loob, yung typical na ramen restaurant yung makikita nyo. And alam nyo, yung first time doon dumating ako dito sa Japan, una ko talagang natikman ay ramen. Yun yung unang-unang pinakain sa amin ng agency namin. At dahil first time ko nga nun, hindi ko pa siya masyadong bet. Pero wag ka ngayon, favorite ko na siya. Sino ba namang hindi magkaka-favorite sa ramen? Ang sarap kaya. Yung ba guys, anong favorite Japanese food nyo? Dito pala kami nakapwesto sa second floor. Sakto, yung upuan namin, makikita nyo lang yung mga tao sa baba. And maganda yung ambience ng restaurant nila. And habang hinihintay namin yung pagkain namin, nag-cheers muna kami ng tubig. Tapos itong si Mahal, puro pa-cute. Papikit-pikit pa eh. And syempre, hindi rin ako papatalo. Sabi ko, videohan niya din ako. Mabilis lang din naman kami nagantay. Siguro inabot lang din ng mga 5 to 10 minutes. Dumating na din yung pagkain namin. Ay, Diyos me, kalaki pala noon. Same lang pala kami ng in-order ni Mahal. And tingnan nyo naman kung gaano kasarap. Punong-puno talaga. And kung di kayo malakas kumain, pwede na kayo mag-share dyan sa isa na lang. Pero kung solo naman kayong kakain, meron naman silang half lang yan. Habang ini-edit ko to, ay, namimiss kong kumain ng ramen. And habang kumakain kami, tuwang-tuwa si Mal kasi nilagyan niya ng seaweed. Ay, ang sarap daw. Napamiyaw-miyaw sa sarap eh. Itadakimasu! Kain tayo guys! Syempre, pag may ramen ka, matik dapat may gyoza. And alam nyo, favorite niya ni Mahal yung gyoza. And perfect combination talaga silang dalawa. At dahil sobrang dami nga nung ramen ko, hindi ko siya naubos. Si Mahal lahat na kumain ng tira ko. Sobrang dami kasi, dapat half lang pala yung in-order ko. After namin kumain, nagpahinga lang kami ng konti at sobrang busog talaga namin. Tapos, lumabas na din kami at kami maglilibot-libot pa nga dito sa Shibuya. At sa sobrang dami mong puntahan, di mo alam talaga kung ano yung papasukan mong store. Kaso, kuminang-kinang yung mata namin dito sa Mega Don Quixote, ay hindi pa rin kasi ako nakakapasok dito. Kaya sabi ko kay Mahal, itry namin pumasok sa loob. And sakto, may bibilhin din kasi akong bala ng Polaroid. And sakto, para malibot na din namin tong loob. And syempre, dahil sa Tokyo nga to, marami talagang iba't ibang klaseng item na dito lang tinitinda. Eh kasi alam nyo naman lahat ng mga turistang bumibisita dito sa Japan, matik na yan dito sila sa Don Quixote namimili talaga ng pasalubong nila. Ay kahit naman ako dito ako bibili. Ang daming mga item na pwede mo talagang ipampasalubong. Ikaw na lang ang mamimili kung anong gusto mo. And meron din sila ditong tindang mga merch pang Japan. Hala, nabetan ko tong sombrero kaso ang mahal. Ang gundo nyo. Hala, babalikan ko talaga yan pagbalik ko ng Tokyo. And meron din sila dito mga wallet, mga unan, mga keychain. Yung pampasalubong talaga. Kahit ako natetempa kong bumili eh. Tapos meron din sila ditong side na puro Winnie the Pooh. Hala, kung favorite nyo
si Winnie the Pooh, hindi pwedeng hindi kayo mabubudol dito. Ang cute kaya. And ang dami din nilang tindang iba't ibang klaseng stop toy. Kaya hindi pwedeng hindi kayo magdadala ng pera pag papasok kayo ng Don Quixote. Tapos may nakita kami dito parang kamukha ni Tweety Bird. Ay sabi ni Mahal kunin ko daw at kamukha ko daw. Ala siya, aring si Snorlax. And kung mahilig kayo sa mga Pop Mart, are, sobrang dami dito. Uy, butol na ba kayo? Buti na lang hindi ako mahilig sa mga ganto. Kung nahilig ako sa garni, di ubos ang pera ko. Pero ang cute naman niya talaga. Pero kung may magbibigay sa akin, tatanggapin ko syempre. And meron din sila dito mga Mippy item. Pero wag ka, di ko naman niya kilala ha. Nakikimipi lang talaga ako. At ito na nga yung dinayo namin Polaroid na bala. Wala pa. Ubus na dito. Pero ang dami nilang iba't ibang klase ng camera dito. Ang cute. Yung iba mura, yung iba medyo mahal pa. And bala naman yung bibili natin kaya wala yan sa budget. And kung fan kayo ng K-pop, hala, ipikit nyo na yung mga mata nyo din eh. Tas ito pa, feeling off pa. Ay katigas naman ang katawan. Same lang lagi yung step niya pa nagsasayaw. At dahil wala nga yung bibili namin dito, bumalik lang pala kami dun sa part ng mga chocolate. And yung mga chocolate nila dito, ang lalaki. And yung part na to, ito yung naman yung mga chocolate na galing pa rin sa mga ibang bansa. Ay kahit paborito ko yung Malteser, wag na muna, ang mahal eh. Bumili lang pala kami na itong tigisa ng Milka. Tapos lumabas na din kami. Ang tagal-tagal namin sa loob, pero yan lang yung nabili namin. And pag nandito kayo talaga sa Shibuya, ang karaniwan na lang sa inyo yung madaanan yung mga branded na store. Wala naman tayong mga budget sa ganyan, kaya dadaanan lang natin. Bali, nung time na to, hinahanap lang pala namin yung Krispy Kreme. Uuwi na din kami. Hindi ka kasi basta-basta makakita dito ng store ng Krispy Kreme. Kung iilang lugar lang dito sa Japan yung may store niya. Andito na din naman tayo sa Tokyo. Kaya di na natin yan papalagpasin. And siguro 2 years na ata kung di nakakakain yan. And alam nyo, habang hinahanap pa namin store na to, naligaw pa kami. Susuko na sana si Mahal eh. Buti na lang nakita pa namin. At crave na rin kami sa donut nung time na yan. Bali, tinake out na lang pala namin siya kasi sa bahay na namin siya kakainin. Matatapos ba tong Shibuya natin kung wala tayong entry dito sa Shibuya Crossing? Syempre hindi. Meron din daw siya. After namin makailang balik-balik dun sa Shibuya Crossing ay uuwi na talaga kami. Nadaanan pa pala namin dito si Hachiko sa gilid. Pero hindi na ako nagpicture kasi maraming tao eh. And may picture na din naman ako dyan dati. Mula pala dito sa Shibuya, sasakay pa kami ng 3 train bago kami makauwi kina Mahal. At nung time na to ay sobrang pagod na ako. Feeling ko naka 20,000 or 30,000 step na ako ng araw na yan. Tapos habang nandito kami sa biyahe, si Mahal nagdadrama. Naiiyak siya nung time na yan kaso hindi ko naabutan. Sabi niya sa akin sobrang happy daw niya kasi kasama niya ako nung time na yan. Wala, ka-drama naman eh. Inabot din ata kami ng 2 hours dito sa biyahe namin pa uwi kina Mahal. Nung time na to kasi sobrang daming tao dito sa may Tokyo. Tapos punuan talaga yung train. Yung oras na yan ng aga pa pero madilim na. Pag winter kasi dito sa Japan, mabilis talagang magdilim. Tapos itong pauwi na kami, may nadaanan pa kami dito mga claw machine. Itong si Mahal, taing-taing maglaro. Lagi naman kami naglalaro sa ganyan. Wala naman kami laging nakukuha na sasayang laang ang pera. Ayaw ko na sana kaso gusto niya. Sabi pa niya sa akin, swerte daw siya kasi magbe-birthday siya. Hala, maya-maya. Paglapit niya sa akin, may nakuha nga siya. Akala ko niloloko pa niya ako na sabi niya, sure na daw na makukuha niya yun. Hala, nakuha niya nga. Ang cute. Parang siya, kamukha niya, may blush on lang. First time niyang nakakuha ng ganyan. Ay, swerte nga ang magbe-birthday. Siya, hanggang dito na lang muna. Abangan niyo bukas, birthday na niya. And that's for today. Thank you for watching. Follow for more. See you in my next vlog. Bye! Guys, follow nyo din ako sa FB page ko. Thank you!